pag nagpapa-injection ka sa doctor or nurse, minsan tumatagos ang karayom sa iyong ugat at nagre-resulta ng pagkabutas ng magkabilang bahagi. Pagkatanggal ng karayom, mag-iiwan ito ng dalawang butas at bago pa man mapakapal ng ating katawan ang dugo para matakpan ang mga butas, medyo nag-spread na ang dugo sa paligid ng ugat. Ang mga kumakalat na dugo na ito ang dahilan kung bakit merong pasa ang part ng katawan na pinagtusukan ng injection. Kapag ang bubuyog ay nakatusok, stuck sila pansamantala at di makaalis. Ito ay dahil ang pantusok nila ay napapalibutan ng mga tinik, ibig sabihin hindi nila ito nahuhugot once na nakatusok na sila. At kapag nakaalis na ang bubuyog, nahihila ang internal organs neto at naiiwan kasama ang kanilang pantusok. Kaya naman, pagkatapos nilang makatusok, ay wala na ang ibang internal organs nila at ito ang dahilang ng kanilang pagkamatay. Napansin mo ba na kapag nag-aahit ka, nagiging mas makapal ang pagtubo nito? Pero, kumakapal nga ba talaga? Ang totoo, pag nag-aahit tayo, napuputol lang ang buhok na lagpas sa balat natin, kaya naman mas makapal ang natitirang buhok. Dahil dito pakiramdam natin, mas makapal ang mga bagong tubo na buhok. Pero di talaga siya mas makapal. Feeling lang natin na makapal dahil nagbago ang texture nito. Naisip mo ba kung para saan itong maliit na bagay na ito sa likod ng iyong bibig? Kahit na ito ay mukhang isang maliit na punching bag, malaki ang tulong neto sa atin dahil sa kanyang functions. Kasi kapag lumunok ka ng pagkain, ang bagay na ito na tinatawag na uvula ay nagbabounce patras. Upang maiwasan ang pagkain na umakyat sa iyong ilong, patuloy din itong naglalabas ng laway upang panatilihing basa ang lalamunan na tumutulong sa paglunok at dahil may maliit na muscle sa loob ng uvula, maaari itong gumalaw na makakatulong sa iyong pagsasalita.